Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay sasagutin naman natin ang katanungan ni Busilak Ani. Sabi niya, pwede po ba na mag-apply lang muna sa agency dyan sa Spain at pag na-hire na po ng employer, saka pa lang po magre-resign sa work na nasa any Schengen country? Ang sagot po diyan ay pwede naman po. Pwede kayong mag-message sa mga agency or agent na naandito sa Madrid, Spain. Kaya lang, hindi ganun kalaki ang chance na kayo ay makakahanap ng trabaho kahit wala pa kayo dito sa Espanya. Kasi nga, ang mga employer ay nire-require nila o kailangan nila ng face-to-face interview sa mga aplikante. Kailangan yung pumunta sa bahay nila o kaya ay mag-meet kayo sa coffee shop. Doon kayo interviewin regarding sa personal information nyo, yung work experience nyo. At sa kadalasan kasi ipinapakita na din ng employer yung buong bahay nila. Para if ever na magkasundo kayo, alam mo na kung gaano kalaki yung bahay nila, kung saan yung kwarto mo, ganyan. Kasi na-experience ko yan sa lahat ng na-interviewhan ko, halos ay ipinapakita lahat. Pinapakita na din yung kwarto mo para ma-impress ka, may mga ganon. Kasi syempre, para malaman mo din kung magugustuhan mo yung magiging trabaho mo sa kanila o hindi. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron naman tayong kababayan na naka-experience niya. Kung napanood niyo yung interview ko kay Sister Cheryl, siya noong time na yon ay nasa France. Unfortunately kasi hindi ganun kaganda yung kanya naging kapalaran sa France, kaya pinili niya ang lumipat dito sa Espanya. At that time nga, siya ay naandun pa sa France noong siya ay naghanap ng employer dito sa Spain. Then luckily, siya ay nakahanap ng employer at willing naman siya na antayin na makapunta dito sa Espanya. Kaya ang nangyari, ayun nga, pagdating niya dito sa Spain ay direct na siyang nagpunta doon sa bahay ng employer niya kasi sila ay nag-usap via online. Nag-FaceTime silang dalawa. Ayan. Kadalasan sa mga ganyan, minsan, depende kasi kung gaano kadami yung mga bata na aalagaan. Siyempre, once kasi na naandito ka na sa Madrid at ikaw ay magtitake ng interview sa mga employer dito, siyempre malalaman mo na kung gaano kalaki ang bahay nila, kung ilan ang mga bata na kailangan mong alagaan, tapos kung magkano ang sahod. Dahil nga naandito na kadalasan ng mga kababayan natin sa Madrid, meron silang choice na mamili ng trabaho. Kaya yung mga employer or yung mga possible na pwede nyong makuha ay yung mga halos wala na tumatanggap na mga kababayan natin o mga naandito na dahil nga marami naman silang option. Ayun, kaya ayan, pwede naman yung gawin na maghanap kayo ng employer kahit wala pa kayo dito sa Spain. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ganun kalaki ang chance. Siguro mga 10% makakakuha kayo. Pero yung 90% ay medyo malakbo. Kasi nga, ang kailangan nila ay naandito na sa Espanya. Pero ang mas magandang advice dyan ay mag-join kayo sa lahat ng mga Facebook group dito sa Madrid, Spain. Kasi kadalasan ang pinopost doon ng mga kababayan natin ay ang mga mismong number ng employer. Then, ang gagawin nyo, makipag-negotiate kayo doon sa employer. Sabihin nyo, anytime po ay pwede naman po akong pumunta dyan. At sigurado naman kahit ako naniniwala ako na kahit wala pa kayo dito, basta okay yung inyong qualification, meron kayong recommendation letter kasi recommendation letter or reference number or contact number ng inyong dating employer, ito ay para doon sa mga talagang may experience sa DH before. Kasi ang mga employer, mas gusto nila yung meron kayong maipipresent sa kanila na makakausap nila na dati yung employer, yung i-build up kayo. Huwag yung ibibigay ang number ng inyong dating employer kung sa palagay nyo ay hindi naman kayo i-build up kasi sayang lang din ang pagbigay nyo at hindi rin kayo siguradong matatanggap. Sana nakatulong ang video na to sa mga kababayan natin na naandyan na o dito na sa Schengen countries na gustong lumipat ng Spain. Sa totoo lang talaga, para sa akin, Spain ang the best kasi nga sureness na within 4 years ay meron ka ng magiging legal ka na dito sa Espanya, pwede ka na umuwi ng Pilipinas at mababa lang din ang cost of living at nasa diskarte lang naman yan. Pwede ka namang makahanap ng mga part-time dito na halimbawa kapag day off mo, makahanap ka ng pwede mong linisan or kung anong sideline na pwede mong gawin. Kaya lang, hindi ito katulad ng France na sobrang dami doon ng extra na talaga ang mga kababayan natin sa France ay halos hindi na nagpapahinga dahil kahit Sabado at Linggo ay meron silang nakukuha ng mga extra na trabaho. Dito sa Spain, hindi ganon kadami. Honestly lang ha.
Yan lang. Tapos, kung meron naman kayong mga talent, marunong kayong maglinis ng kuko, pedicure, manicure, whatever na ibang skills na meron kayo, pwede nyo naman yung gamitin dito sa Espanya. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong ang video ito sa mga kababayan natin na nakarating na sa Europa or sa Schengen countries. At sa mga kababayan natin nag-a-apply papunta ng Schengen countries, yan, pwede nyong gawin ang diskarte na yon, kaya lang hindi ganun kalaki ang chance. Kaya ang mas magandang advice talaga ay pumunta na mismo sa Espanya kung talagang desidido ka na dito ka na mag-i-stay. Kasi sayang naman ang opportunity kung naandito ka na tapos dahil nga hindi ka ganun kabilis nakahanap ng trabaho ay aalis ka pa. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana ay patuloy nyo pa akong suportahan at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong update or upload, i-click mo na ang bell button. Ayan, maraming salamat!